Magandang araw, bagong Pilipinas, at welcome muli sa isa na namang edisyon ng Straight from Team PNP, kung saan inilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ng Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Agustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Sir. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Mga ka-PNP, minsan sinabi natin na ang kaarawan ay panahon ng selebrasyon, kasama ang mga pamilya at mga kaibigan. Ngunit para sa isang alagad ng batas, naging pagkakataon nito upang ipakita ang tunay na diwa ng kabayanihan at malasakit. Nitong September 6, sa gitna ng kanyang kaarawan, isang matapang na pulis mula sa Parañaque City Police Station ang nagpakita ng kakaibang sakripisyo at dedikasyon sa serbisyo. Imbes na ipagdiwa ang kanyang espesyal na araw, tumulong siya sa pag-apula ng isang nasusunog na bahay sa Bicutan, Taguig City. At siya po ang ating tampok ngayong araw, the birthday hero, Patrolman Renzo Genido Advincula. Patrolman Advincula, isang napakagandang araw at welcome dito sa Straight from Team PNP. Binabati ka namin mula dito sa aming mga tagapanood ng happy birthday and good morning. So before natin tanungin ng ating mga kababayan or bago sila maging curious sa ating kwentuhan kung paano mo naapula yung sunog, maaari kang bumati muna sa ating mga kababayan na nanonood. Unang-una ma'am, good morning po sa inyong lahat. Sa Straight from the PNP, maraming salamat po sa pag-imbita at pag-interview sa akin. Binabati ko po yung pamilya ko, mga kasamahan ko po sa Substation 1, sa aming Substation Commander, Police Captain Calvin Joma Regulated, sir. Salamat po. Good morning, sir. Salamat po at pinadala niyo dito si Patrolman Advincula para ma-interview natin para sa ngayong araw. At i-celebrate natin ang kanyang birthday at the same time yung kanyang heroic act. Anong gusto mo itawag ko sa'yo? Renzo? Yes, ma'am. Renzo, anong naramdaman mo nung mismong araw ng inyong kaarawan at biglang nagkaroon ng ganong sunog? Siyempre, ma'am, siyempre po dahil sa kaarawan ko, gusto ko din po sana makasamang pamilya ko at mga kaibigan para magdiwang po ng aking kaarawan. Pero nung nakita ko yung sitwasyon, agad kong naisip na mas mahalaga po yung kaligtasan ng ibang tao kaysa po sa sarili kong kasiyahan, ma'am. Talagang at instance, no, yung Opo. talagang damdamin para sa mga kababayan na makatulong, talagang ginawa mo, hindi mo na inisip kung birthday mo pa ba. At nangyari ito sa Bicutan, so from Parañaque City, which is hindi naman siya, talagang masasabi mong on duty ka, off duty ka to celebrate, no? Pero and yet, hindi mo pinagkait ang tulong na yon para sa iyong mga kababayan sa Bicutan. Na isang magandang kaugalian sa ating mga nasa serbisyo na talagang kapag kahit saang lugar ka basta tinawag ang ating tulong, talagang nandyan ka agad ng kapulisan. Ano po, kahit po off-duty pa siya, suot man ang badge niya, ang uniforme niya o hindi, talaga pong patuloy po ang serbisyong binibigay ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na kahit birthday pa nila. Renzo, maaari mo bang ikwento sa amin paano nagsimula ang insidente sa Bicutan at paano mo to nirespondihan? Bali ma'am, nung araw na yun, bigla ko tinawag ng aking asawa na may nasusunog daw sa tapat ng bahay namin. Agad akong lumabas para tignan. Nung makita ko yung sitwasyon, agad akong tumawag sa aking cellphone, ma'am. Tumawag ako sa 911. Wow. Para magpa-responde agad. Mabilis naman din pong nakadating yung mga firefighter natin, ma'am. Doon na kami nagtulong-tulong apuloyin yung sunog, ma'am, nung pagdating nila. Okay. Yung 911, yung Unified 911 Response, nakatulong. Kahit tayo mga mismong pulis, pwede natin gamitin ng 911.
Buti naroroon ka dahil nag-off ka. Anong mga oras nangyari yung sunog? Bali po, sumiklab yung sunog po ng umaga ng alas 8 po. Alas 8 ng Ng umaga. umaga po. Wala namang nasaktan o nasawi nung sa sunog. Wala naman pong nasaktan na may iba pong mga gasgas lang po, tapos yung damage po ng mga nasunog po. Yun po yung Damage ng property. Kumusta naman yung pamilyang, hindi naman na siya nag-escalate ng ilang bahay, doon lang mismo sa Hindi bahay po. mismo nung bahay ng kapitbahay ninyo. Doon lang, hindi Opo, na doon. kumalat Hindi na po pa. kumalat kasi mabilis po agad nakaresponde yung mga taong bayan doon. Tulong-tulong na rin. Kitang-kita namin yung video mo talaga. Ikaw pa talaga umakyat doon sa bubong ba yun, o sa pinaka-beranda ng Opo, bahay. terrace po. Tapos, ikaw may hawak talaga ng host Yes, yun? O fire extinguisher? Nasa loss po ng Nozzle Sa- hose opo, ng, ng bumbero. fire, ng bumbero. Grabe, ang bigat nun pero kinaya mo. Talagang, talagang mga kapulisan natin, hindi talaga papayanig kahit anong sako naman yan. Makikita naman natin, apoy man yan, tubig man yan, talagang nauuna yung puso natin sa pagtulong, Yes, ano? Na Renzo, maraming humahanga at bumibilib sa'yo dahil sa nagawa mo pagtulong sa iyong kapitbahay at sinelebrate ito ng buong kapulisan at ng buong sambayan ng Pilipino dahil nga nailigtas natin yung maaring maging biktima ng sunog at lalong na sa social media, kitang-kita nila ang iyong heroic act. So kaya naman, ano ang kahalagahan ng pagiging handa at maagap kahit na wala sa official duty? Para sa akin po, ang pagpupulis hindi natatapos kapag off-duty ka na, ma'am. Yes, totoo. Opo. Lagi tayo nakaalalay sa publiko anumang oras. Totoo yan. Para bang muscle memory na, no? Pag Yes, nakakita ka ng nangangailangan ng tulong, lagi kang, alert na. Alert na po. Takbo na agad para tumulong. Talagang off-duty or duty man, mas doble pa talaga. Talaga yung serbisyo. Kaya, itong mga hindi lang naman si Renzo ang ganyan. Halos karamihan sa kapulisan natin. And yet, hindi nila naiisip kung gaano ka-risky, kung gaano, kung mapapahamak ba sila o hindi. Kasi nauuna sa puso nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. Ano, Yes, Renzo? ma'am. Opo. Kung tutuusin, special na araw mo yun eh. Pero puspusan talaga ang pagtulong mo at nauna ka pa talaga. Pagkatapos mag-dial ang 911, sugod ka agad, no? Ano ang nagtulak sa iyo? Bakit mo isinantabi ang sarili mo at inuna ang iba? Panata ko, ma'am, bilang pulis, unahin ng kapakanan ng mamamayan. Kapag nasa harap ka na ng panganib at may nangangailangan ng tulong, di mo na maisip yung sarili mo, ma'am. Talagang unahin mo ng tumulong muna. Totoo. Na-touch naman ako sa sinabi mo. Talagang iba yung pagmamahal mo talaga sa iyong serbisyo at the same time yung pagmamahal mo sa kapwa. Talagang talaga yung nakabuilt na sa iyong pagkatao. So, buti ganun, maikwento mo, paano ko napalaki ng magulang mo at ganyan yung desire mo to help at nagserbisyo ka, pumasok sa pagpupulis. Paano yung may inspirasyon ka ba? Yun nga, ma'am, yung lagi rin po natin nakikita sa kalsada, yung mga nangangailangan ng tulong. Taos puso naman po tayong tumutulong talaga, ma'am. Pag nakikita natin na nangangailangan sila, hindi na po tayo magdadalawang isip kung kaya po natin na tulungan o kaya natin bigyan, kahit konting tulong, bibigyan po natin sila. Ang galing, napakaganda. Sana lahat, mapapulis man o hindi, maging ganyan ang puso. Ganyan kalaki para tumulong. Sapagkat malaki ang mararating ng ating bansa kung tulong-tulong Yes, tayo po, at totoo nagkakaisa, no? So, paano naapektuhan ng iyong pagiging pulis nung naging sensational yung pagkakaano sa media? 'Di ba? Ano yung mga nagsabi sa'yo, pinasalamatan ka, natural lang kapitbahay mo, Opo. paano sinelebrate naman ng family mo? Kasi naging hero ka on your birthday. So, lahat ng kapulisan, even as a PKG, talagang very proud of you. So, ano naman yung naging pakiramdam mo? Paano naka-apekto ito sa pagiging pulis mo? At paano mo masasabing napagtibay ka ng sitwasyon na yun? Yes, ma'am.
Mas lalo po akong nahihikayat na ipagpatuloy ang tama at maging handa sa lahat ng oras. Totoo yun. Ang paggawa kasi ng tama, wala naman sa oras Wala yan. po. Kahit na anong ginagawa mo, basta ginagawa mo yung tama, Opo. yung integrity mo ba, yung service reputation mo, pinapahalagahan mo, may Yes, ma'am. nakatingin o wala. At saka yung ano ba ng iyong puso, kalinisan ng iyong puso para tumulong. So, nung naging viral ka sa social media, binati ka namang kasamahan natin ng happy birthday, at the same time, nagpapasalamat sa iyong kabayanihan. Bali po, nung nakarang Monday po, si Chief of Police po namin, si Police Colonel Nicolas Salazar Piñon po, binigyan po ako ng awards Yes po. sa Parañaque City Police Station. Ngayon pong Monday, galing po ako sa NCRPO kay Police Major General Antonio Abiliada. Yes. Abirin po. Galing din po ako na nakatanggap din po ako ng awards. Kaya sabi nga nila, ang police, though unsung heroes sila, hindi natin hinahayaan na mabaliwala yung mga ginagawa natin na kabutihan at palitan ng mga negative publicity, and yet gumagawa pa rin tayo ng kabutihan. Iilan lang naman ang mga ganong kwento, pero mas marami ang heroic na kwento na katulad sa iyo. Kung sakaling mauulit ang ganitong sitwasyon sa hinaharap, handa pa rin ba kayo o ikaw na muling gawin ang iyong ginawang serbisyo para sa bayan? Opo ma'am, lagi po tayong nakahanda tumulong, maglingkod para sa bayan. Nakakatuwa, talagang handa lagi tayong maglingkod para sa bayan kasi yan yung sinumpaan nating Opo, tungkulin. No? At isipin din natin, kung hindi mo naapula ang sunog na yun, maaaring madamay din kayo. Kung Madami po. Saka marami po talagang masusunog na kalapit bahay nila. Totoo. Kaya kung nangyayari yan sa uulitin, hindi man sa kabaranggayan ninyo, Opo. even sa ibang lugar, nandyan pa rin ang tulong na ibibigay ni Patrolman Advincula. Ano naman ang pinakamahalagang aral na nais mong ibahagi mula sa iyong karanasan, hindi lang sa kapwa nating pulis, kundi sa kapwa nating Pilipino? Ang mahalagang aral po, ang pagiging alerto natin, maagap at may malasakit sa kapwa. Napakaganda ng aral na natutunan. No? Importante na alert tayo kasi yan yung tinuturo sa atin during Opo, the training. At the same time, maagap talaga para hindi mag-escalate ang problema. At ang isang gustong sinabi mo doon, yung malasakit sa kapwa. Importante kasi na nagmamalasakit tayo sa kapwa natin. Yes, ma'am. At the same time, magtutulungan tayo Opo, para ma'am. mapaunlad natin yung bayan natin. Even the smallest way, 'di ba? Para magkakaisa tayo, may malasakit, may pagmamahal sa kapwa, may iwasan natin ang gulo. Yes, ma'am. Maiwasan natin mag-escalate ang problema katulad nung maaaring maganap ng sunog. Thank you, Renzo. No? Sa iyong palagay, paano natin mahihikayat ang mga kabataan na pumasok sa serbisyo at tularan ng iyong dedikasyon? Kailangan po natin ipakita sa kanila ang serbisyo publiko ay marangal na bukasyon. Kung makikita nila may integridad at malasakit ang mga nasa serbisyo, mas maiinganyo sila sumunod sa yapak na ito. Totoo. Dapat we should lead by example. Yes, ma'am. Example, no? Dapat gagawa tayo ng mabuti para mahikayat natin ang mga kabataan na pumasok sa serbisyo. Totoong sinabi mo na ang serbisyo natin ay isang marangal na bokasyon. Katulad ng ginawa mo, isinantabi mo yung sarili mong kaligayahan para tumulong. Ito yung sakripisyong hindi man nakikita ng iba, pero nararamdaman ng lahat because of the peace and order, no? Yes, tama po. At yung ma-mitigate natin yung mga maaaring maging problema pa, 'di ba? Kaya ganun na lang karangal ang ating bokasyon. So kaya wag nating pagsasawaan ng pagtulong. At yung ating sinumpaang mandate, 'di ba? Sumpaang tungkulin na magserbisyo sa bayan. Ano naman ang iyong mensahe para sa iyong kapwa pulis na araw-araw na humaharap sa panganib? Sa mga kapwa ko kasama sa trabaho, mga kasama, saludo po ako sa inyong sakripisyo at dedikasyon para sa bayan. Patuloy lang tayo maging tapat sa ating sinumpang tungkulin. Napaka-inspiring talaga.
despite of your heroic act, nandun pa rin yung pagsaludo mo at pagkilala sa mga kasamahan mo sa serbisyo na gumagawa rin ng tulad ng iyong mga trabaho bilang isang pulis. At syempre, ano pa ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa kapulisan? Maraming salamat po sa inyong tiwala. Ang suporta nyo ang nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Maraming salamat sa ating mga kababayan kaya patuloy tayong nagtatrabaho dahil sa kanila. Though gusto pa natin i-extend tong kwentuhan na to, kaya lang ubus na ang ating oras. Ganyan pa man, maraming salamat sa iyo, Patrolman Advincula, sa pakikibahagi ng iyong kwento ng kabayanihan. Tunay na nakaka-inspired po ang inyong ginawa, hindi lamang sa inyong mga kasamahan sa PNP, kundi maging sa ating mga kababayan na nakasaksi ng iyong malasakit at katapangan. Ang iyong halimbawa ay nagpapaalala sa ating lahat na ang serbisyo publiko ay hindi lamang trabaho, kundi isang panata na walang pinipiling oras o lugar o pagkakataon. Kahit sa inyong kaarawan, pinipili ninyong maglingkod kaysa magdiwang at yan po ang tunay na diwa ng pagiging isang alagad ng batas. Naway magsilbing inspirasyon sa ating mga kabataan at sa bawat Pilipino na kapag ang bayan ay nangangailangan ng tulong, bawat isa ay may kakayahang maging bayani sa sariling paraan. Mula sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Police Captain Cherry Vicente. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode kung saan patuloy nating ilalapit sa inyo ang mga kwento ng malasakit, serbisyo at kabayanihan ng ating kapulisan. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.